Hello guys, good morning muna rito at good evening dyan. Ito, aba, ang daming ganap pagkagising natin at ito ang ating pag-uusapan pero magkape muna tayo. Let's go! Okay guys, pag-usapan natin itong si Gutesa, Guys, ito nag-recant na nga si Gutesa at binawi ang kanyang ang kanyang peking salaysay. Although alam naman natin na ito ay talagang from the start peke, modus at sa salaysay niyang ito hindi nga tayo nagkamali, no? Pare-pareho tayo na tama ang ating duda na ito ay tama ang ating theory na ang may pakana nito ay si Mike Diferensya at si Marco Tae. Bakit naman? Doon pa lang sa unang pagsalang sa bagay, isang beses lang naman sumalang si Gutesa. Pagpunta pa lang sa Senado, alam na natin na scripted talaga. Dahil nga sa isipin mo, si Marco Tae ang siyang nakakaalam nung affidavit at siya pa ang nagturo, di ba? Anyway, eto lamang nagpapatunay na talagang walang katotohanan, sapagkat hindi lang si Gutesa ang nag-recant na, 'di ba? Naalala natin may mga nauna nang nag-recant, yung apat na na Marites Oh. So pagpapatunay na walang katotohanan ng kanilang mga pinagsasasabi. Ngayon, ito ang pupuntuhin natin dito. Naku, puro di may magagalit. Unang-una, yung mga didilis, magagalit. Pangalawa, ang ombudsman, magagalit. Ang pangatlong magagalit, ang INC. Ang Iglesia ni Kulto. Aba, dapat mahiya naman kayo. At ang pang-apat, syempre, si Christian Esguerra. I-discuss natin, isa-isahin natin ang mga ito, Siyempre, ang mga didilis, magagalit yung mga yan. At pagsasabi, magkano na naman? Ilang maleta kaya ang tinanggap ni Gutesa? Teka lang nga pala kaya pala nag-recant si Gutesa at hindi na nagtuloy kasi na-estapa. Inalok ng 150 million. Siyempre, alam mo naman si Mike Diferensya, estapador yan. Diba? Kita mong ginawa doon sa 18 Marites, diba? Puro pangako lang. Kasi kayo naman, sa susunod, pag pinangakuan kayo ng mga katulad ni Mike Diferensya, ni Marco Tae, sa bagay, hindi na sila makakapangako, nakakulong na kaya lang, malay mo, itong may mga susunod ba, dahil may mga remnants yan at may mga kaalyado yung katulad rin nila ng pag-uugali, di ba? Pag inalungan kayo ng mga grupo na yan, tatandaan nyo, mas lamang doon ang estapa at walang katotohanan, ha? Tatandaan nyo yan. So, eto, galit na naman ang mga didilis. Bakit? Sablay! Sablay ang maleta nila, sablay ang basura na tinatawag. Ayan mismo yung pinagmulan ng maleta, ayan umami na sablay talaga at walang katotohanan, okay? Ang pangalawa, na sinabi ko, sinong magagalit rito? Sino pa nga ba? Di si ombudsman. Baka ombudsman, baka naman isama mo, ikaw talaga, trabahuin mo na lang yung iba. Baka naman isama mo pa si Gutesa na naman sa pag-aaralan ninyong isasama nyo sa plunder case. Kagaya nung apat na Marites na nag-recant lang, ngayon isasama nyo na at sasabihan nyo ng ano ba ikakaso nyo, perjury o kung ano pa man. Parang ang pagkakasabi ni Clavano plunder, di ba? Paano naging napapaisip tuloy ako, paano mo isasama sa plunder yun? Conspiracy. Ewan ko ba? Bahala na kayo. Bahala na kayo mag-isip kayo ombudsman kung ano naman. Baka naman isama nyo na naman si Gutesa, ha? Di ba? Talagang believer. Ombudsman! Ano ba? Kaba naman kayo na lang ang naniniwala dyan sa mga Marites na yan. Di ba? Kayo na lang ang naniniwala. Ewan ko ba sa inyo, huwag nyo sanang sirain ang institusyon, ang ombudsman. Sayang. Maganda na yung inyong ginagawa. Naghahabol kayo sa mga, lalo na sa mga flood control. Bagamat medyo nababagalan ng taong bayan, kahit pa paano may ginagawa naman kayo, ituloy nyo na lang yan. Huwag nyo na sirain ang institusyon sa paghahanap nyo ng mga
imbentong ano na lang, imbentong tawag dito, imbentong mga ebidensya. Kung wala naman talaga, wala. Di ba? Ganun lang yun eh. Wag lang pilitin, di ba? Bakit napapahiya lang kayo, pati buong institusyon napapahiya. So sayang yung inyong mga itinatanim na magaganda at mga bunga na ng inyong paghahabol dito sa flood control, masasayang lang dahil lang sa pagpipilit ninyo na mailubog yung isang tao. Kung hindi nyo naman talaga kaya at wala kayong ebidensya, di tigilan. Guys, ako tulad ng sinasabi ko akong sasampahan talaga nila si Congressman Martin na talagang may ebidensya, dapat sampahan. Kung talagang may ebidensya at may pananagutan si Kong Martin, dapat niyang panagutan. No? Sa ngayon, kung wala, wag ipilit. Para lang may masabi. Mali naman yun. Hindi naman ako sang-ayon dun, ha? Dahil nga syempre, kahit papano, tulad ng sinabi ko, ito pinatotohanan na ni Jing Paras, di ba? Yung sinabi na natin, nung unang-una pa, 2023 pa, 2024, sinasabi na natin na ang plano talaga nila, patalsigin si Kong Martin, kaya nga lumabas ang tambaluslos issue na yan kasi hindi nakaupo si Gloria. O ngayon, di ba, pinatotohanan ni Jing Paras. Di ba, sa interview niya sa Bilyonaryo, sinabi niya na yun talaga ang plano na paupuin ay si Unanay. Hindi natuloy kaya hindi rin natuloy ang maagang plano nilang patalsigin si PBBM dahil sa pagharang ni Kong Martin. Kaya sinusuportahan ko si Kong Martin. Yan ang maliwanag, ha? Okay, ang pangatlong magagalit, syempre, ang INC. Bakit? Syempre, para silang sinampal at binuhusan ng malamig na tubig dito. INC, Iglesia ni Culto, di ba kahiya-hiya kayo? May pasigaw-sigaw pa kayo anong tawag dito? Pinagmamalaki nyo pa? Si Gutesa! Di ba? At talagang pinangahawakan ninyo na totoo ang sinasabi niya. At pati si Marco Tae. Isipin ninyo sa mga rally nyo, yan pa ang isinisigaw, umaakyat sa stage. What the heck? Kahiya-hiya kayo. Kahiya-hiya ang pamunuan ninyo, hindi marunong mag-vet. Di ba? Hindi marunong mag-background check. May mamema lang. Ano kayo ngayon? Di ba? Di kahiya-hiya yung reliyon ninyo, pati yung mga matitino ninyong miyembro nadamay na. Bakit? Ngayon, tatatak sa taong bayan, at tatak na nga, nakulto nga ang datingan nyo. Ngayon, yan pa, nadagdag, di ba? Rally-rally kayo sa mga obvious na paninira at walang katotohanan. Di ba ga? Kaya malamang galit na galit itong INC. Sa pagrikan ditong si Gutesa. At ang kahulihan na magagalit at iinit ang ulo, walang iba kundi si Christian. Bakit kung sinasabing si Christian ang iinit ang ulo? Bakit? Yan sana ang pambato niya Yan ang pambato niyang ebidensya laban kay Kong Martin, no? Tsaka laban kay PBBM. Yan ang lagi niyang bukang bibig nun. Si Gutesa. Di ba ga? At ang sabi nga niya, sapat na daw dapat sapat na daw sapat na daw yung mga testimonya ni Gutesa para sampahan sana ng kaso. Itong si Martin Romualdez, yun lagi niya sinasabi. Yun ang bukang bibig niya ni Christian Esguerra. Pati daw si PBBM, di ba ga? Nako, kaya ngayon, high blood yan. Di ba? Bakit? Wala na, paubos na yung pinangahawakan niya sa bagay yan hindi naman lahat ng sinasabi niyan totoo. Marami rin fake news yan si Christian Esguerra. Di ba? Kaya nga tinanggal sa ANC ang inayupak na yan. Di ba? Puro yabang lang yung inayupak na yan. Di ba? Okay sana kung media ka pa naman di ba magve-vet ka? Tsaka kung media ka dapat part ng ethics mo yung hindi ka one-sided. Kahit pa sabihin mo may kinikilingan ka, pero dapat makita pa rin ang pagiging balanse sa'yo, di ba? Yun. So, yun lang muna. So, galit na naman ito. Sa mga bobong didilis at may sahid dyan na nyo. Ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sahid sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!